Hi guys! Grabe, nakita nyo yan? Ganda ng panahon dito sa Pampanga. Sarap magmotor. Bale, ang pag-uusapan natin ngayon is tungkol sa dalawang motor na nahirapan akong pagpilian. Isang motor lang pala. Actually, marami kasi sila eh. Pero ang topic natin ngayon is yung isang motor na yun na talagang nahirapan akong ah, pagpilian between sa kanila na itong Gixxer nung hindi pa ako nakakabili. So yun, share ko sa inyo guys. Feeling ko kasi hindi lang naman ako napunta sa ganung situation eh, no? Yung talagang tumitingin-tingin ka pa sa mga forums, no? Sa mga Facebook page. Kasi nga gusto mong malaman yung mga pros and cons nila eh. So ano nga ba yung mga motor na yun? Of course, yan ay walang iba kundi ang Rusi Classic 250i. O kahit yung yung lumang version, yung carburetor. Maganda rin naman yun eh. Yun. Hirap na hirap ako dyan sa dalawang yan kasi ang pogi talaga nung Rusi Classic. Pagdating sa looks guys talaga, no, sa looks department, kahit sa tingnan mo sa mga sa mga iba kong videos, hindi kasama sa reason yung looks nung nung Gixxer kung bakit ko siya pinili. Hindi hindi man ako napapangitan sa kanya, pero hindi rin naman siya ganun kaganda. Para okay lang sa akin yung looks niya. Iba yung reasons ko kung bakit nagustuhan ko to eh. Hindi talaga primarily yung looks. Pero yung Rusi Classic na yun, talaga yung looks nun, gustong gusto ko talaga. Isa siya sa mga pinaka gusto kong looks. Actually, kung hindi talaga problema yung pera, no, ang pinaka gusto ko talaga, yung pinaka gustong gusto ko number one sa akin pagdating sa looks is yung Kawasaki W175. Kasi parang sobrang sobrang perfect. Halos lahat ng element ng classic na motor nasa kanya eh. Carburetor, yung frame type niya is cradle frame. Naka-spoke wheels, leather seat. Di ko sure kung leather yun pero mukha siyang leather tas brown. Sobrang ganda niya. Ganda ng handlebar. Basta ang ganda ng forma. Sobrang ganda. Yung Rusi Classic din, okay din siya. Ang kaibahan lang naman nila yung frame eh. Ang frame ni Rusi is backbone. Halos pareho sila ng frame ni pareho sila ng frame ni Gixxer. Pero pa isang maganda rin yung XSR. Yun, para sa akin naman ang pinakamagandang performance sa mga classic 150cc, no? O kahit sa 250cc yung XSR, Yamaha XSR, kasi maganda yung makina niya, may VVA. Yun, pagdating sa performance, looks okay din, mukha siyang big bike. Ang nawiwirduhan lang ako sa kanya, naka-mags. Tapos yung frame na ginamit is twin spar. Parang yun eh, pang sports bike na frame. Yun, kaya siya parang combination ng classic and modern. Yun, pero maganda pa rin siya. Pero pagdating talaga sa looks, number one sa akin is yung Kawasaki 175. Yun nga lang, hindi talaga siya sa presyo eh. Medyo mahal siya eh. So napunta ako dun sa Rusi Classic. Ang ganda talaga niya. Tapos yung price pa affordable. Halos ka-presyo lang din ng Gixxer. Konti lang yung lamang ng Gixxer eh. So bakit hindi ako nag-Rusi? No, wag naman sana magagalit yung mga naka-classic kasi kanya-kanya tayo ng kanya-kanya tayo ng preference eh. Pero pagdating sa looks talaga, hands down. Para sa akin wag din magagalit yung mga kapwa ko mga naka-Gixxer dyan kasi kanya-kanya tayo ng preference eh. Para sa akin talaga, hands down. Pagdating sa forma, talaga pogi yung Rusi Classic. Jacket na lang kulang mo dun, ang pogi mo na eh. Pagka nakasakay ka sa Rusi Classic, ang pogi mo na agad, matik. So bakit hindi ako nag-Rusi Classic? Isa lang naman yung dahilan. Isa lang.
Though may mga issue rin siya na marami akong nabasa na issue tungkol sa kanya. Pero feeling ko yun, nagagawan nyo ng mga paraan eh. Yung mga wiring, mga clutch cable. Feeling ko nagagawan nyo ng paraan eh. Isa lang yung talagang ayoko sa kanya na hindi mo magagawa ng paraan. At ano yun? Walang iba kundi ang kanyang fuel consumption. Yun yung pinakamalaki kong problema sa kanya. Kasi guys, ano hindi naman ako ganun ka mapera, no? So malaking factor talaga sa akin yung fuel efficiency. Kasi guys, halos ang konsumo ng Rusi Classic 250 ay doble ng dito sa Gixxer. Pero yung performance nila, yung torque and yung horsepower, hindi ganun nagkakalayo. Yun nga lang kasi 250cc yun, kaya mas malakas siya mag-consume ng fuel. Biruin mo ang average fuel consumption siya. Ang average fuel consumption ng Rusi Classic 250 kahit yung fuel injection is nasa 25. Yan yung nabasa ko at saka yung narinig ko din sa mga ibang nagbablog. Tapos etong si Gixxer is 50 km per liter, 50 kilometers per liter ang fuel consumption nito. So doble, napakalayo. Yun. Pero ang real world ko dito test, pero may kasamang walwal yun. Nasa 48. Pero 'di ba? Imagine, halos talaga kalahati yung difference nila sa fuel exemption, fuel consumption. So ngayon kung pupunta ka ng pupunta ka ng halimbawa Baguio, halimbawa lang, ang gastos ko sa Gixxer is 1,500. Pag Rusi Classic yung dala ko, magiging 3,000 yun. Yun. Di doble kapalit ng pagiging pogi. Sa bagay, priceless pag pogi ka no? Hindi, pero kung syempre alam niyo yun, kung hindi naman problema sa akin yung pera, siguro kung nung binata ka, no? Tapos okay, malaki yung sweldo mo, o kaya sagot ng company nyo yung fuel, hindi na ako mag-iisip, matik Rusi Classic ako, or kung mas may pera pa, yung Kawasaki W175. Kasi para sa akin mas magaganda talaga yung yung pormahan nun, yung itsura niya, mas nakakapogi. Kasi mas gusto ko yung mga ganong looks Pero ito naman si Gixxer, okay naman sa akin yung looks, malaki siya. Yun nga lang, parang minsan papagkamalang high displacement pag yung mga bata sabi bomba. So paano guys, ganito na lang muna yung vlog ko, no? So kayo ba, ano ba yung mga pinagpipilian yung motor, or kung napunta kayo sa kagayang sitwasyon sa akin na Gixxer versus ibang motor, ano yung mga napagpilian nyo guys, tsaka ano yung mga opinion nyo, kung meron kayong gustong sabihin, just comment down below. So paano, dito na lang Thank you for watching and see you on my next video.